Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino ngayong araw po ng Lunes. Na kung saan marami nga pong nagtatanong kung bakit wala daw po sa It's Showtime kanina si Chinita Princess. So ano ba yung ganap ni Kim Chu? Ano ba yung big event ni Kim Chu ngayong araw na kung saan ay naging emotional po talaga siya habang siya po ay nagsasalita? So bakit nga kaya siya naiyak kanina? At agad nga pong pinigilan at pinahinto po ni Chinita Princess yung mga cameraman dahil dito. Ano nga kayang nangyari? Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Kasama na din ang iba pang mga ganap kina Kim and Paolo ngayong araw po ng Lunes. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Virgie Disimulacion. Sabi niya, di ba hula din magkakasakit daw si Kimi, malala pa sa sakit ni Chris. Pero, di naman pinayagan ni Dear Lord kasi ang bait-bait ni Kimi. Hindi siya marunong mag-isip ng masama sa kapwa. Yes, correct. Tama po kayo dyan, Ginang Virgie. Disimulasyon. Kinilabutan nga po ako doon at kinabahan sa hulang yon. Sino ba yung humula nun mga kakimpaw? Pakicomment nga po dyan sa baba kasi nakalimutan ko po kung sino humula kay Chinita Princess noon, at sa awa po ng Diyos, sa guidance po ng Diyos, hindi po yun pinapayagan, hindi po talaga yun natuloy. Kasi ang hula is wala naman po talagang katotohanan yan. Hula lang yan mga kakimpaw. And syempre, nirebuke na po natin yan agad na mangyari kay Chinita Princess. Kasi si Kim Chu napakabusilak po ng puso niyan. Sobrang bait pong bata niyan mga kakimpaw. Kaya naman hindi po papayagan at hahayaan na mangyari po yan sa kanya. Lalo na't wala po siyang tinatapakang tao. Yung mga manghuhula po talagang makasalanan kasi pinapangunahan po nila mga kakimpaw yung Diyos. Alalahanin po natin na ang Diyos hindi dapat yan pinapangunahan. Dapat hinahayaan po natin na yung Diyos ang makaalam, 'di ba, ng lahat-lahat. Hindi po tayo magbabase sa mga hula na yan, okay? So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Virgie Disimulacion. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ng agad tinapos ni Chinita Princess na comeback po na inaasahan ng mga Emerald na project. So agad pong tinapos yan, wala na daw po talagang babalikan si Chinita Princess maging sa mga project daw po na may kaugnayan sa kanyang mga ex. Ayun nga dito, mukhang malabo na nga raw sa ngayon ang posibilidad ng isang Emerald comeback movie. Nauna nang sinabi ni Gerald Anderson na bukas siya sa pagkakataong muling makatrabaho si Kim Chu sa isang proyekto. Ngunit ayon sa isang source, tumanggi umano ang aktres sa alok sa reunion project. So napakalinaw po mga kakimpaw ng nasa statement na tinanggihan yung alok para kay Chinita Princess. Dahil naniniwala po kay Kim Chu na ang mga ex hindi na dapat binabalikan pa yung mga alaala niyan mga kakimpaw. 'Di ba? Hindi na. Kaya maging sa mga project, hindi na rin talaga mga kakimpaw. Si Kim Chu yung babaeng merong paninindigan. Meron po siyang isang salita. Matapang talaga at may isang salita mga kakimpaw. Yan yung isa talaga sa mga hinahangaan ko po sa kanya. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Kim kung bakit wala po siya sa It's Showtime kanina. Malamang isa din po kayo sa naghahanap kay Kim Chu mga kakimpaw, 'di ba? Ulitin ko lang ulit na pre-recorded po ang It's Showtime ngayong araw po ng Lunes. Parang every Monday ata pre-recorded, no? At kaugnay nga po niyan, meron tayong napag-alaman na meron palang big event si Chinita Princess mga kakimpaw. Meron siyang big event na kung saan ito po ay may kaugnayan sa kanyang ini-endorso na brand. Walang iba kundi po ang World Remit. So nagkaroon nga po doon ng question and answer or interview
para kay Chinita Princess. At dito nga po siya mga kakimpaw, naging emosyonal sa naging topic po nila kanina. Yung may kaugnayan nga po sa breadwinner mga kakimpaw. Sabi po ni Kim Cho, since apaw-apaw na nga daw po ang blessings as a Pilipino talaga, no? Ganyan naman talaga yung ugali doon ng mga Pilipino na pag tayo'y bilines, mag-o-offer tayo, tutulong tayo sa iba na nangangailangan kahit hindi daw po hilingin ito mga kakimpaw. Kusa daw po itong ibinibigay na kung saan ay parang siya daw ito mga kakimpaw. Pag alam niya daw na nangangailangan, hindi na daw niya iniintay na humingi. Talagang nagkukusa daw siyang magbigay. Kasi siya daw yung blines. Umaapaw na daw yung baso. Huwag daw hayaang mag-overflow. Kasi pag nag-overflow, sayang naman, kaya itulong na lang daw po sa iba. Kaya naman naging breadwinner daw siya mga kakimpaw sa kanyang pamilya. Siya daw yung tumayong nanay at tatay sa kanyang pamilya kahit hindi man po hiniling ng kanyang kapatid. Pero siya po talaga yung nag-offer na siya yung tumayo mga kakimpaw. Napakabuti talaga ng puso ni Chinita Princess, no? Pero ito yung isa sa kanyang mga payo. So kahit tayo breadwinner mga kakimpaw, sabi niya, wag daw po tayong makalimot na magtira ng para sa ating sarili. Kasi at the end of the day, buhay po nila yun mga kakimpaw. May sarili daw siyang buhay na kailangan niya daw pong paglaanan para po sa mga hinaharap. 'Di ba? Ang nangyayari daw kasi ngayon sa mga OFW, padala daw po ng padala mga kakimpaw, hindi na daw po nakakapagtira ng para po sa kani-kanilang mga sarili. Dito po naiyak talaga ng husto si Chinita Princess. Naging emotional po talaga siya mga kakimpaw habang siya po ay nagpapaliwanag sa interview. Sabi niya pa nga po sa cameraman, wait lang, saglit. So parang pinapahinto niya po mga kakimpaw yung cameraman na ikat nyo kasi naiiyak nga si Chinita Princess. Pinipigilan niya po yung kanyang mga luha na bumagsak no mga kakimpaw. Ewan ko ba? Masyado kasing pusong mamon si Chinita Princess eh. Mababaw po ang kanyang luha kaya naging emotional din po siya sa mga bagay-bagay. Kasi syempre parang siya po yung pinag-uusapan dito eh. May kaugnayan sa usaping breadwinner na may kaakibat po na hirap ng sitwasyon. 'Di ba? Lahat kinakaya mga kakimpaw para po makapag-provide sa mga pamilyang nangangailangan. Pero ang payo nga ni Kim, magtira po tayo daw sa ating mga sarili para sa huli, hindi po tayo magsisi. So ayan po yung pinakamahalagang paalala po ni Kim na talaga namang tumatak sa puso at sa isip ng mga OFW at ng ating mga kababayan. So maraming salamat Kim sa pagpapaalala mo sa mga OFW at sa mga taong breadwinner din, sa mga tumatayong nanay at ama sa kanilang pamilya. So kudos kay Chinita Princess. Ito po yung event niya ngayon mga kakimpaw. Yung para po sa World Remit. Congratulations, Kim Chu. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi nyo dito sa naging pahayag ni Kim na naging emotional po siya? Please comment down below.